Pero yun lang ang Mas okay sinasabi ng mga tao. Sinabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, dapat pag-usapan ulit yan. Yes, yes. Si Kiko nagagalit. Nagagalit si Kiko. Masyado siyang pinagtatanggol niya yung kanyang batas. Ayaw niyang umamin na baka. Hindi ko lang sinasabing mali. Para sa akin, mali. Nakikita niyo ho ba yung larawan na yan? Isa ho yan sa mga nagurgor doon sa nangyaring ika nga trahedya sa Tacloban. Siguro ngayon naiintindihan na marami sa ating mga kababayan kung bakit merong confidential fund itong si Vice President Sara Duterte nung DepEd Secretary pa siya. Isa ho yan sa mga dahilan para mapigilan yung mga ganyang klaseng kaganapan. Kasi ho doon pa lang sa mga posting na social media post pa lang ng mga ika nga kriminal na gumurgur dito sa inosenteng bata na to. Saludo, palakpakan natin itong si Chris Lawrence Fabian, ha? Palakpakan ho natin. Sinakripisyo ho niya ang kanyang sarili para sa kanyang mga kaklase. No? Para hindi na ika nga makadisgrasya pa yung dalawang bata na yun. Hindi natin malaman. Ano yung dalawang bata na yun? Ano yun? Hindi naman magkakaganon yun kung hindi dahil sa kanilang mga magulang. Kung meron dapat ikulong, yung mga magulang ho nila. At yung mga bata na rin pag natungtong na sa tamang edad. No? Kasi 4 na buhay ho ang nasayang doon sa kapusukan ng dalawang bata na yun. At isa ho si Chris Lawrence Fabian dyan. Palakpakan ho natin. Napanood natin yung video kaso hindi ko na ho ipapalabas dito dahil napaka brutal ho nung ginawa ng dalawang bata na yun. Ano ho yun eh. Kayong magulang ka, meron kang armas na ganun. Minor de edad yung anak mo, hindi naman ba't mo papahawakan ng ganung klaseng mga bagay? Diba? Siguro kung isama mo siya, punta kayo sa isang lugar na kung saan makakahawak siya ng mga ganong klaseng bagay at magagamit niya yung mga ganong klaseng bagay, hanggang dun lang. Pero paglabas ng bahay, magsiselfie ka na hawak mo yung bagay na yun. Aba, may laki problema sa mga magulang nila. Kailangan kung merong makulong, sangayon ho ba kayo na dapat ikulong yung mga bata, yung mga magulang ng mga batang nakadisgrasya dito kay Chris Lawrence Fabian, no? Nakita ho natin talagang hinarang ho niya. Meron siyang parang mesa, hinaharang niya doon sa pinto. Kaso yung mga batang hindi natin malaman kung anong klaseng pagpapalaki. Hindi naman natin sinasabing perfecto yung pagpapalaki natin sa ating mga anak. Pero bilang isang magulang, alam nyo naman, yung bagay na yon, pagka itinutok nyo yon at nakalabit yung gatilyo nun, sigurado may madidisgrasya. Kung hindi yung anak nyo madidisgrasya, makakadisgrasya siya. Paano? Sinusuot niya sa tagiliran niya, biglang na-aksidente. Pumutok yan. Ano mangyayari? Yung anak nyo madidisgrasya. Ngayon na nangyari, nakadisgrasya. Ang problema dito, dahil kay Kiko Pangilinan, hindi pwedeng ikulong yung dalawang bata na yun dahil minor de edad. Diba, nakita nyo yung mga kababayan, panahon ni Tatay Digong, disiplinado mga bata. Pumasok sa DepEd si BP Sara, una niyang ginawa, una niyang tinanabaho, yung seguridad ng mga kabataan natin. Hindi sila ma-recruit ng mga makakaliwa, hindi sila yung illegal drugs sa eskwelahan, talagang dapat ma-eradicate yan. Yung mga ganitong klaseng eksena dapat naiwasan. Sa tingin natin, kung si VP Sara pa rin ang Department of Education Secretary. Pero dahil nga gustong magsingit ng 5 billion ng mga magnanakaw na congressman sa budget ng DepEd, doon na ho nagkanda hindot-hindot ang departamento. Paalala ko lang dito kay Atty. Michael Powa. Atty., kung meron kang speedboat next hearing, pag mag-uumpisa na yung impeachment trial, magdala ka ha. Kasi itong ating inang kalikasan nagpaparamdam na ho mga kababayan. Ito, sa Palawan ho yan. Aabot baywang ang baha sa Palawan. Ako, matindi ho yan ngayong Lunes. Napakatinding baha ho ang sinagupan ng ating mga guro. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button na dyan lang ho sa baba. Ulitin ho natin, anong dahilan ba't nag-i-impeachment sila ngayon? Para ma-divert. Ganito kasi yan. Ang hindi maintindihan itong mga siraulong congressman na to, di ba? Yung, naalala nyo ho yung merong nasawing basketball player? Di ba? Naalala nyo ho yun? Halos 2 linggo, yun ang laman ng balita.
nalulungkot ho tayo ngayon, parang yung kanyang universidad na pinaglalaroan, parang parang absuelto ho ata datingan, di ba? Issue yun. Mainit. Di ba? Ngayon merong nangyaring ganito, parang kahit paano natabunan. Yun naman talaga ang ika nga cycle ng balita. Mainit yan, 2 linggo, 3 linggo. Pagkatapos ng 3 linggo, bababa na yan. Sayot sa gusto nila. Unless magkaroon ng matinding development sa mga issue na yan. Sa gayong paraan, mayat maya yan mapag-uusapan. Pero dahil nga ika nga mabigat yung mga issue, pero pagka mayroong dumating na mas mabigat, yan mapapatungan. Ang iniisip ng mga siraurong congressman ay yung mga magnanakaw, mga buhaya, mga adik sa Malacanang, yung issue ng flood control, ganun lamang. Kala nila bukas makalawa tapos na eksena. Hindi ho ganun yun. Halimbawa na lang, nag-i-impeachment tayo. 125 million, sige na. 125 million confidential fund. Naku siya, ginamit naman ni BP Sara na para sana maprotektahan itong si Chris Lauren Fabian. No? 125 million. Tapos habang inahanap natin yung 125 million, yung trilyon na ninakaw, kaya nagkaganyan ang ating mga paaralan. Bakit ika nga, nabasa yung short ni ma'am, kasalanan ng mga nagnakaw dyan sa mga flood control project. Ngayon, banat kayo ng banat kay BP Sara habang yung sambayan ng Pilipino lubog ngayong mga panahon na to. Etong eksena ho na to, yan ho ang new normal sa administrasyon ng administration. New normal ho yan mga kababayan, ha. Kung inaakala ho ng ating mga kababayan na pagkapasok ni BP Sara maaayos na lahat yan. Kunyari nanalo siya sa 2028, hindi ho yun. Hindi ho overnight, hindi ho parang eleksyon. Pagka naipanalo mo ang isang kandidato, tapos na ang ating issue sa flood control. Malamang 2 administration, yung sinira nitong adik administration na to, hindi pa rin ho natin naaayos. Yung pagpapatayo ng mga dekalidad na flood control, hindi ho overnight yan. Okay? Panahon ho binibilang dyan. Meron pang bidding process yan. Dito sa administrasyon na to, bidding-biddingan daw. Di ba? Kaya kung inaakala ng mga adik at siraulong mga congressman na makakalimutan ng sambayan ng Pilipino yung issue ng mga maanumalyang flood control na yan sa mga patong-patong na issue, hindi. Maya't maya, riniremind tayo ng Mother Nature na kailangan wag tayong manahimik, wag natin tigilan tong issue na to. Para doon sa mga vlogger ng administrasyon na to, alam nyo na nasa maling side kayo ng kasaysayan. Pero dahil nga mayroong pera, kayo ba naman? 3 digits? Diba? 100,000, 300,000. Yung iba daw dyan, 500,000. Buwan-buwan. Manahimik lang sila, ha? Ito, pakinggan natin kung ano na nangyari dyan sa pre-trial na yan. At pagkatapos pala ng kay Attorney Michael Powa, segue ho tayo dito sa programa nitong si Attorney Ferdy Topacio. Yes, show Topacio. No? Ito, unahin na muna natin ito kay Attorney Michael Powa. Yeah. Tuloy-tuloy pa rin naman po yung pre-marking natin na sessions. No? So this is the 3rd day of the pre-trial conference. So I think what we can expect is both the defense and the prosecution naman po are trying to expedite. No? Ibig sabihin po nun ay sinusubukan natin talagang matapos sa lalong madaling panahon itong nagiging pre-marking. At we're working on it together. So hopefully naman po, no, maging maganda yung takbo. Nagiging orderly naman na po ang takbo since last Thursday pa, nung first day ng pre-trial. So we're very hopeful na matapos natin to. But again, the dami ng dokumento, no, which is normal for a case such as this. In-expect natin baka hindi tayo matapos ngayong araw, baka umabot hanggang bukas or even Thursday, which is the original schedule naman po of the pre-trial conference. So, tingnan lang po natin, mamaya po, magbibigay pa kami ng karagdagang update sa inyo kung nasa na tayo sa marking. Attorney, may sinabi po kasi si Congresswoman Ministro na may proposal sila ng common markings para sa same document, yung documents ng prosecution, which the defense is adopting, so common markings, but you are crossed though. Yes, because ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because we're just being very careful then with the way we do things. This is really the way we do things naman. We want our own documents to be marked kahit na similar yung documents.
ito rin po kasi yung mga dokumento na gagamitin natin during the course of the trial. So, yun naman po ay napag-usapan na at naintindihan naman ng bawat party kung ano yun. Attorney, reaction lang po dun sa request ng impeachment ng prosecute compelled defense to specify bakit nyo po nilista rin yung mga witnesses ng prosecution. Unang-una sa lahat, wala po sa tingin ko po, sa aming pananaw, hindi naman po tama yung terminology na mirroring or adopting because as you know, and you were here that day, halos sabay po kami nag-submit ng pre-trial brief. Nasa bawat panig naman po yun kung sinong witnesses at anong mga dokumento ang iprepresenta. Ngayon, pagdating doon, if they file such a request, motion, manifestation, the defense is ready to respond accordingly. Sir, add ko lang, gano'n po ka-crucial po itong phase na to para sa, pagpipresenta ng witnesses later on? It's for the orderly conduct of the trial po. Ito pong marking kasi ng mga pieces of documentary evidence. Ito po ay for identification purposes. Meaning, ibig sabihin po nun, minamarkahan natin siya para pagdating ng trial, ang mangyari na lang po ay we will refer to these documents as Exhibit 1, Exhibit 2, para naman po, kaya siya crucial kasi para maging smooth yung ating trial. Ginagawa to hindi lang naman po dito sa impeachment court, pati na rin po sa regular courts. Ginagawa po talaga. Kaya sanay naman po yung mga abogado natin dito sa mga ganitong bagay. So, yung follow-up lang doon sa kasi I think Pong Ad yung raised kahapon sa pagtatanong niya, is there a possibility na kaya niyo pinuhay yung ibang mga witnesses nilista is because they might be hostile witnesses? Parang nasa strategy po ba yun? Sir, if whatever legal strategy it is, I'm sure you can understand that we will not disclose our legal strategy. But again, Talagang mga mga media na to, pambihira talaga. Oo. it is the prerogative of either the defense or the prosecution to choose the witnesses and the pieces of documents Yeah, that they will, or pieces of evidence that they will be presenting. So really, I don't see the issue in that. But again, if they are willing to file the manifestation, tayo po respeto po natin sila, but we will also respond accordingly. Because we keep on harping on this issue when in fact, sabay naman pong nagbigay ng pre-trial brief and it is well within the prerogative of each party to identify and present the witnesses that they would like to present. I think that's Tama very po ba yung pwede ang surprise witness with 3 days notice? Sa amin, basta may, sa atin, meron naman talaga mga reservations, magkabilang panig. May reservation, marang surprise ha. Yung kinote na naman dito kay Attorney Poa, may surprise ang defense. Surprise. Kami din sa defense, meron din kaming na-reserve na witnesses, hindi namin pinangalanan. Bakit? Para sa kanilang seguridad. And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure, number 1, ng order of trial, meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sino ang witnesses, humingi rin kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod. Bakit po? Kasi po, para po makapaghanda ang bawat panig, ang prosecution at defense, at pati na rin po ang impeachment court, ang ating senator judges. At kami din naman po sa defense, kung hiningi namin yun sa prosecution, willing din naman po kami na kami rin ay sumilalim sa ganung disclosure. Okay? Thank you. Good morning. Good morning po sa inyo. Ayun, palakpakan natin itong si Attorney Michael Poe. Pero ang headline ngayon ng media, defense team ni VP Sara, merong surprise witness, anak ng toka. Meron naman palang rules na 3 days, aabisuhan nyo sila na meron kaming ganitong witness, pambihira. Ibang klase ho talaga, lakas mang make news nitong mga taga-mainstream media na to. Lagay ko lang dito si Chris Lawrence Pabian, dahil ho yan. Ika nga, itong magiging paksa nito si Atty. Ferdy Topacio sa kanyang programa dyan sa SMNI na Yes Show Topacio. Mag-subscribe ho kayo dyan sa DZRH 1026 News. Yan. Salamat. Nangyari. Oo nga, Tony. Global, ano? Oo. Di ba Territory ka? Territory ni Tambaloslos.
talaga, oh. Tacloban. Eh, wala naman dito, ano tayo, medieval times. So, lugar niya yun. Lugar niya yun, Pero yes. ang alam kong mayor doon, sino bang mayor? Alam ko dati si Alfred Romualdez. Oh, Kaibigan natin yun, magaling yun. yes, Ang oh. asawa niya ay si... Kring-kring Gonzales. Oo, si Kring-Kring. O, Christina. Huwag na daw Christina. Kring-Kring nung bata pa daw siya. Oo, no? Kaibigan natin yan pareho. Opo, yan. Kasi Okay yung naman. anak ni Mayor, naging Mayor din yun di ba? Yes, O, yes. Mayor siya ngayon. Opo. Mayor Christina Gonzales Gonzales. ay isang Viva artist, di ba? Malapit tayo kay Boss Vic. Opo, yes. Yan. Oo. Nakalimutan ko lang yung pangalan, magandang bata. Medyo chubby lang nga, pero I'm sure mana yung acting skills Ayan. doon sa kanyang ina. At nalulungkot po kami na parang nagiging Amerika to, di ba? So, ginaya. Parang ganun eh. Ito mabigat. Ito ang kinakataka ko, Manang Juvie. Opo. Bakit may mga warning signs na pala na nagpo-post na yung dalawa na ang tawag pa nga sa ng sarili niya si Schwarzenegger Ala. Parang Terminator ha? Hindi, nakakatakot kasi mga bata ito, mga minor de edad na Pero kung meron nung ika nga magaling na Department of Education Secretary ngayon na kung saan talagang maging yung mga guro sinasabihan na pagka meron na mga ganyan yung mga estudyante nyo nasisilipan nyo na wala ho kasi. Di ba nga si Angara bata niya si Sergey Bolivar Undersecretary si DepEd yan, siguro iniisip lang nito si Angara mga maleta. binigay na nila yung intensyon nila publicly na may gagawin sila. Bago, yung eskwela pala ay hindi ganun ka-secure yung campus. Siyempre, hindi ko naman sinisisi yung eskwela kasi wala namang insidente sa atin ng mga ganun, di ba? Tama. Yung katulad sa Amerika. Sa Amerika, alam mo, pag pumunta ka, medyo mapapailing ka. So, Manang sobrang Jubes. higpit. May metal detector. High school. Yes. May metal detector ang mga gate ng mga eskwela doon at may frisking. Tinitingnan yung mga gamit ng mga estudyante. Parang pumapasok ka sa Senado o sa House of Representatives. Mas May okay metal yun. detector. Man, wala Hindi naman tayo violenteng kultura natin, Tama, di ba? tama. Minsan may mga nagsusuntukan sa eskwela, di ba? Pinipigil pa. May violence tayo pero usually ang mga violence natin eleksyon, di ba? Yes. Pagka-eleksyon, kaya nga may gun ban kapag eleksyon, di ba? Yeah. Merong mga paghihigpit kahit sa mga miyembro ng militar at kapulisan, di ba? Hindi ka pwede magdala ng barel kahit ikaw ay police, active duty unless you are in full uniform. Yes. Unless syempre undercover ka, di ba? Opo, yes, Oo. yes. Oo. Tatakpan yung dulo ng baril nila para hindi Hindi, pag ano yun, mabilisan di ba? yun. Pagka bagong taon yun, di ba? Bagong- Tinatakpan. Di ba? Minsan Tinatakpan. din, ginagawa rin ngayon. Ganun ba? Opo. Sa amin Mahirap kasi naman ganun yun. Mahirap naman yun nakatakip yung dulo. Kasi yung unang putok doon, siyempre hindi magiging Hindi accurate mabilis. yun. Oo. Oo. Kailangan naman ng ating pulis ay they can bring their weapons to bear naman pagka kinakailangan. Opo. Oo. Anyway, dahil po rito ay nagkaroon ng panibagong debate Yan. doon sa yung Republic Act 9344, yung Juvenile yes. Justice and Welfare Act. Yes, Ito po oo. yung palaging pinipintasan na batas ni Kiko Pangilinan Aha. na naging parang absuelto na daw yung mga menor de edad na below 15. Yes. Yan na absolutely walang criminal liability. Ayaw na ayaw niya masaktan ng mga bata. Parang ganun eh. Hindi, actually, noon pa ako tutol dyan. Pero yung 15 to 18, bibistahan muna magkakaroon ng preliminary hearing kung saan ay titingnan if they acted with discernment. Yes. Okay? Ang ibig sabihin, kung alam nila yung ginagawa nila ay krimen o masama. Opo. Itinaas actually yung threshold. Kasi ang dati, ayon sa ating pagsasiliksik, na inutos ko lang naman doon sa anak ko, si Attorney Jose Arturo III. Okay. Dati po kasi matagal ko nang napag-aralan yung RPC, syempre medyo baka nalibutan na natin. Sabi, tignan mo nga kung yung aking naaalala ay tama pa. Sapagkat
under the revised penal code, yung provisions po sa mga Naku, ng Petrang Garabata. Anong klaseng ano to? Nakadisgrasya. Marunong ka nang humawak ng ganon. Tapos hindi ka pwedeng ikulong ganon. Pambira, merong maliho dito sa ano na to, dito sa sistema natin na to, sa bagay important. Ano, waling-waling is life. Waling-waling is life. Waling-waling is life. Walang hearing in aid of legislation para obligahan na yung mga eskwelahan na maglaan ng metal detector para sa kanilang mga pumapasok sa eskwelahan. Walang ganon. Waling-waling is life pala, sorry. Waling-waling. Importante yung waling-waling. child offenders, yun pong below 9, yun ang walang criminal liability. Okay. Oo. Yung 9 to 15, meron po yung criminal liability if they acted with discernment. So, kita nyo ang threshold mababa. Ikaw ay 10 anyos. Ako, feeling ko nagdodroga yung dalawa na yun. Feeling ko lang. Nagdodroga yun. Malamang sa malamang. anyos, 12 anyos, may ginawa kang act that is defined as a crime. Alam mo na ang ginagawa mo ay mali Ayun. o tama bago ka ibigyan ng hearing to determine whether you should be adjudged guilty or not. Okay. Yun pong panghilinan lot, itinaas yung threshold. Ginawang below 15 ay Hindi pwede. walang criminal liability. Absuelto. 15 to 18, pwede if they acted with discernment. Okay. So, titingnan pa rin. Siyempre, pag 18, adult ka na. Yes. Okay. Para po sa akin, masyadong arbitrary yung 15. Kasi, in this day and age, sa dami ng impormasyon, eto na lang, wag na nating tingnan yung statistics, ano? Minsan hindi nagsasabi yung social analysis, ano? Minsan masyadong scientific eh. 14 years old ka, hindi mo ba alam na ang pagpatay ay masama? Alam na natin 13! yan. Hindi mo ba alam na pag pumatay ka ng tao ay masama? Pag namaril ka, Alam masama na yung yan. krimen, yung pambira naman. Alam na yan, O, diba, sir. Oo. elementary pa lang, tinuturo na sa Tinuturo atin na yan, yung yes. 10 mandamiento. Diba? Opo, The 10 alam na commandments. Thou shalt not kill. O, diba? Yeah. O, thou shalt not steal. O, diba? Dapat yan tinuturo niya habang maagi talaga. Yung basic, siguro yung Basic, yung pwede. estafa. Opo, Medyo yan. komplikado yon, yung false pretenses. Complex legal complex legal doctrine yun eh, di ba? Yes, yes. Oh, pero yung pagpatay, pagnakaw, built in yun eh, di ba? Di ba? Sabay Oo. pa lang tinuturo na yun eh. Ang aga naman, happy 1.1 K Hi. live viewers sa Thank YouTube. you, Maraming guys. salamat po. Di ba 10 years old ka lang, alam mo na eh. 9 years mo old, na, alam mo na eh. Alam na. Kahit nga, grade 1, grade 2, di ba? Opo, alam na Oh, yan. wag mong gagalawin yan. Hindi sa'yo yan, di ba? Opo, alam na yan. Wag kang mananakit. Hindi maganda yan, di ba? Pero tingin ko, Tony, mas maganda yung early age eh. Hindi kaya nga. Ituturo na talaga. Dapat, bumalik na tayo dun sa dati kasi ang ginagawa ng mga sindikato ngayon, Yun. taking advantage of that, yung 10, 11, 12, 13, inuutusan na, alam nyo ba sa amin, yung akyat bahay, Yes. nagugulat yung iba, sabi nila, paano kumasya yan at naakyat bahay kayo, may pumasok at binuksan yung gate nyo from inside. Eh, ang access ng bahay nyo lang, Liit. ang meron lang bintana, yung banyo, and liit. Oh, kasya yung bata Eh, doon. kano bata ang inuutusan? Kasi nga, Yun. yung ginawa ni Senator Pangilinan, yung mga bleeding hearts kasi. Yun. Na hindi pwede po nating sabihin na porkit 13, 14, hindi na dapat bigyan ng kriminal na pananagutan. Hindi ko sinasabing civil Opo, kasi opo. under the law naman po, even yung mga walang criminal liability, eh may civil liability. Yes, Oo. opo.
pwedeng panagutan yan, pwede ring i-rehab yan. Okay? Pero masyado pong mataas ang ibinigay na threshold. In my humble opinion lamang naman, yung batas ni Panghilinan. Ayan. Kung pwedeng ibaba, okay. Sasabihin natin, modern na tayo ngayon, more enlightened times. Dati, 9 to 15. Opo. 9 to 12 pag may discernment, di ba? Pag below 15. Yes, Okay? yes, oo. Baka pwede namang hindi 9. Baka pwede namang ang gawin mo, 13 ang cut-off. So, Oh. below 13, walang criminal liability. 13! And above. Teenager na yun, ang dami ng impormasyon na nakuha niyan. Opo. Nakakapag-internet na yan, nakakapag-YouTube na yan, alam niya. At tinuruan na yan Opo. ng religion Good. sa good manners and right, Right conduct, conduct, di ba? GMRC. Alam na niya, at least yung mga krimen na pagnanakaw, Opo. pananakit ng kapwa, pagpatay, di ba? Basic, Yes. basic. At least alam na niya. Nakakatakot to sa totoo lang. Ano yung paaralan yan? Dapat sana, lalo na hindi naman tayo Amerika. Tayo Kristiyanong bansa. Di ba? Tapos, di natin malaman ang nangyayari. Adik kasi president. Na yung basic na yon mali. Siguro wag na yung estafa. Pero, O Tony, kahit- libel, siguro, di ba? O, kasi medyo may technical definition pa yon, but yung basic, di ba? Pero kung ako lang tatanungin, kahit 10 pa lang, pwede na managot eh. Kaya nga Pwede. dapat, pero, Hanggat maaari, kaya kanyang opinion tayo at dapat Opo. namang galangin yon kasi dati nga sa batas 9 di ba? Opo. Pero yun lang ang Mas okay sinasabi ng mga tao. Sinabi ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, dapat pag-usapan ulit yan. Yes, yes. Si Kiko nagagalit. Nagagalit si Kiko. Masyado siyang pinagtatanggol niya yung kanyang batas. Ayaw niyang umamin na baka. Hindi ko na sinasabing mali. Para sa akin, mali. Pero Okay. isa lang ako sa milyon. Ha? Hindi ko sinasabing mali, pero baka mali. Ba't ayaw mo man lang pag-usapan? Baka marami siyang alagang na rin mali. Kung hindi ako nagkakamali, early 2000 pa yun, year 2006 yata. Aha. Kung yes. yun na yung batas na yun ay isinagawa. That was 20 years ago. Baka nag-iba na ang sitwasyon ng mga kabataan. Ba't ayaw niya? Yun ang mabigat Naging dito. worse nga ngayon eh. Well, yes, definitely. Ito. Ayun ang bad news yung nangyari sa Yeah. Tacloban. By the way, happy Opo. 1.3 thousand. Ay, thank you guys. Naman para pampabalanse naman. Okay. At baka mawalan kayo ng gana sa lunch. Ito naman ay good news. Good news. Good news. Oo, Okay. dumami. Ang alin? Ito, totoo ha, tingnan natin. Oo. Dumami ang good communist. Aray ko. Bakit? Oh, ba't communist talaga? Hindi, dumami ang mga mabubuting komunista. Di ba may kasabihan? Ayon kay? Oo. Di ba may kasabihan? The only good communist is a dead communist. Oo, di ba? Oo, di ba? Pagtepok na, syempre. Pag gano'n naman talaga, di ba? Eto, may Okay. sa bukid noon, mga kasama. Sige po. Mayroong nalagasan na naman ang mga rebelde. Yo! Gandang balita Sa niyan. ating bansa, 50 years na. 50 years na itong insurgency na to, walang katapusan. Tayo na lang ang may significant na communist insurgency sa buong mundo. Sa buong mundo. Ah, Tayo na lang, oh. Okay. Pero ibinalita po, at ito ay good news. Si Brigadier General Siegfried Tumalado ay Ayun. nagbalita na yung 403rd Infantry Brigade aha. sa isang engkwentro ay nakalagas ng dalawang Gandang NPA. balita. Ay, by the way, happy 1.6 thousand live viewers po. Oh, Maraming thank you salamat. for watching us. Thank you. Ito ay sina alias Wando. Ang kanyang Wando. tunay na pangalan ay Edward Pantandon alias Wando. Okay. At si Romeo Manpinsahan alias Kakoy at Human. Yun. Human, di ba ibig sabihin ng tao? Human. Oo. Baka iba yan. Oo.
Baka hindi tayo Hinahanap yan. ko agad, baka meron ditong Ayan. alias Ka Eric eh. Kinabahan ako eh, ha? Oh, wala yun, wala yun. Wala naman si Ka Eric dito. wala. At wala na. Nagbalik loob na yun. Balik loob Oo. na, yan. At nagkaroon pala ng unang enkwentro ng alas 11 ng gabi Opo. sa Sitio Tagiptip. Alam mo ba kung saan yung Sitio Tagiptip? Hindi po. Ako rin, hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Oo. Okay. Nakita ko lang dito eh. Tagip-tip pa lang yan. O, sige. Oo, at pagkatapos po ng enkwentro Ayan, okay. na nagresulta po sa pagkamatay ng isang miyembro ng NPA, Oh. eto nga si alias Wando ay nakuhanan siya ng isang M16 na Oh. rifle. Yan. At saka si Romeo rin, siya ba? O si Romeo, oo. At pagkatapos pong mapas lang si Romeo alias Kakoy. Iba naman yan. yung alias Kokey, di ba? Oo. Iba naman yun, ano? Nasa House of Representatives yun, no? sounds like lang yun. Alias Kokey, di ba? Si Kakoy at si Human. Ayan. Sino ba yun? Alias Kokey na yun, ano ba? Parang Kokoy. Parang kaboses Yan, ng alam Kokoy. yan ng Okay. mga tagapakinig natin. Ala. Kung sino yun alam mo ba yan, Victor? Kung sino si alias Kokey? Si ano? Ala. Si Terry Redon. Malaki ang buka. Si Kokoy. Okay, attorney, ito Okay, na. at nakabawi din ng ilang mga high-powered firearms, mga bala at mga personal belonging yung Yung- napakatatakot na mga propaganda na nagsasabing hindi naman daw kailangan ng 16. Nakalagay na nga sa konstitusyon. 2/3 of Ibig all sabihin- the members, ang daming dahilan. Kaya may nakakulong, kaya Matigas. merong absent, kaya may ganito. Dumidiskarte pa yung si Bongo ay maharas na naman ng isang ICC warrant na palagi nating sinasabing walang kabuluhan yan dito sa Pilipinas. Yung isa naman si Ayun. Senator Marcoleta ay binabantaan ng pag-aresto. Tinakot na si Joel Villanueva. Tinatakot yung mga bilyar ng investigasyon sa BIR. Napakarami. Alam niyo po, ang ending nito, para lamang lahat ng gobyerno hindi na umaandar. Ang ginagawa Hindi na lamang kayo nila isa nagtatrabaho, lamang actually. para i-impeach lamang. Yun lang ang tinatrabaho nila ngayon. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yes, Yoto Pasyo. Ating oras Alas ng 10:30. ng Okay. Akalain mo nagagalit siya. Bakit po? Bakit daw hanggang ngayon ay hindi pa ibinibigay ng depensa sa prosekusyon ang kanilang estratehiya? Abay, teka muna. Saang planeta na kung ikaw ay either defense o prosecution na iibibigay mo sa kalaban yung strategy mo? Hindi ba mali. confidential yun? As long as hindi nakaka-violate ng rules ng Opo. due process, talagang ikaw ay hindi mo ihahayag yan ilalatag sa kalaban mo. sikreto mo Siya yan naman, eh. oh, para naman siya. Ang problema po kasi... Sikreto mo yan eh. Oo nga eh. Oy, happy 2,000 live viewers sa YouTube. Ayan na, oo. Kasi po, ang problema dito sa mga prosecutors, tignan nyo, Opo. yung mga house prosecutors, bukod siguro kay Lorna Kapunan, halos walang trial experience yung mga yan. Si Luistro ba nag-trial? I don't think so. Parang hindi rin eh. Oh, si Laila de Lima, election law lang ang ginagawa niyan dati. Oh, Opo. yun ang mga house prosecutors. Sino ba bang house prosecutors? Si Ridon, ewan ko, palagay ko may konting trial experience yan. Oo. Ang pinaka-extensive dyan si Lorna. Ayan. Natatawa nga ako kay Lorna Kapunan eh. Sabi niya, bakit daw hindi umiyak si Pia Cayetano? Di ba parang kinukutsa nila umiyak si Pia Cayetano? Oh, hindi. Kung ako, yung nasa kalagayan niya, baka mapaiyak din ako sa stress di ba? Babae pa naman yun. Hindi, di ba kasi Opo, nga nagkaroon ng nung parang... nagkabarilan. Oo, yes. Binaril ng bakit mga pader. kukutsain mo yung Oo. kapwa mo kung naging emosyonal? Ha?
Hindi, may anak siya, syempre, may pamilya. Oh, syempre. Hindi, ang akin lang, sinasabi ni Lorna Kapunan, ba't daw hindi niya inayakan yung 30,000 na EJK victims? Unang-una, Kenko yung statement na yun. Nasa yung 30,000. Ang tagal nyo na sinasabi, hindi nga malaman kung anong exact number eh. 30,000, 36,000, 25,000. Pinagluloko nyo na kami eh. Hindi, may nagsabi sa akin, di naman daw totoo yung mga nasa picture eh. Kaya nga, di ba meron pa Paano na yan? booking? Ha? Opo. Sinabi, anak daw niya yun, napatay yung pala buhay. Buhay. Niloloko O, diba? tayo. Style Riz Ontiveros yan eh. Manufactured evidence. Hindi, gusto lang makapunta ng dahig, yun lang yun. Oo, pagka Oo. na-booking sila, ang mangyayari sila, tumba sila sa Hague. Ay, sa sa Hague. Oo. Anyway, alam mo, ang dami nang nagde-dare sa kanila. 30,000. Nasaan ang pangalan? Give me the names. Hindi mo pwedeng ba sasabihin 30,000, 36,000. Pangalawa, Aha. alam mo kasi, Yes. ang problema kay Lorna Kapunan, maraming umiiyak dahil sa kanya. Bakit naman? Yung mga sanggol sa kami mga batang paslit, alam mo, pag nakikita si Lorna Kapunan, Oh. naiiyak. Bakit naman Ewan maiyak? ko, hindi ko alam. Balita ko Totoo lang eh. niya. Oo. Basta nakita siya, "Ah!" Pangit eh. Grabe, yung iba Oh nga my na God. nangangailangan pa ng counseling eh. Ayan. Sorry, Gusto Manny makita. Remedios. Na-trauma. Ayan. Bira. Oo, anyway, Napasigaw. Oo. eto, sinabi ng Secretary General Yes. ng Senado, akalain mo, eto, ako Anong napapakamot na lang ako sa mga abogadong ito na hinahayaan nila yung kanilang mga bias ay mag-color sa kanilang opinion na hindi naman po sila counsel de parte. Ibig sabihin, dapat sila nasa gitna. Kaya nga di ba Balanse lang nag-trial dapat. Opo. to prevent surprise? Ayun. Sabi niya, pwede pa daw surprise witness. Ha? Surprise witness sa impeachment trial basta 3 days before sabihan lang. Oh. Kasi daw, ito katuwiran niya. Mm. Pwede daw kasi sa rules of court. Pwede ba yung ganun? Sorpresa lang? Kaya nga, although nasa rules of court, pwede naman po. Pwede naman. Oo, pero Oh. you have to remember, suppletory lamang. Suppletory. Oh, happy 2.2K live viewers. Yan. Maraming salamat Thank po. you po. Ayan. Sa YouTube tayo, ha? Ayan. Hindi po conclusive ang rules of court sa impeachment court. Hindi katulad sa trial court. Opo. Oo. Anong ibig sabihin supplementary? Supplement lang kung walang sinasabi na ibang rule, Aha. yun na mag-a-apply. Mhm. Ngayon, we have to remember na sa trial court, anong pinag-uusapan sa trial court, di ba? Kung criminal case, sinong pumaslang, di ba? Ah, Sinong yes. sumuntok, sinong sumaksak, sino nagnakaw, sino nakabangga. Tama. Kung reckless imprudence, kung civil, dapat bang i-annul ang marriage, dapat ka ba magbayad, may utang ba, magkanong interest, etc. Valid ba yung sanla? Dito po, iba po ang pinag-uusapan sa impeachment court. The impeachment of impeachable officers at 2 elected na officers lamang ang pwedeng ma-impeach. Yung iba siyempre appointed yung mga heads and members of constitutional bodies like the COA, di ba? Opo, yes. COMELEC, yan, ombudsman, yan ang mga subject to impeachment. Hindi naman elected yan. 2 lamang ang elected officials na pwedeng ma-impeach. Ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Ayun. We have to remember, hindi po pinag-uusapan dito sinong nagnakaw, sinong nakabangga, di ba? O kahit sinong pumatay ng 1, 2, 3, 4 na tao. Opo. Ang pinag-uusapan ba rito, dapat bang matanggal ang isang halal ng 32 million na Pilipino? Di ba? Hindi ngayon, ano? So Yan. yun ang problema Attorney. dito. Hindi po basta-basta na dapat kung anong nakalagay doon sa rules of court, kung yan ay ikasasama ng function ng impeachment court, yan na ang gagamitin mo. Alam mo kung bakit ginagawa nila to? Yes. Hindi pa rin sila ngayon sigurado. Ang prosecution ay hindi pa rin sigurado sa kanilang ebidensya. Aha. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin sila ng ebidensya kaya gusto nila Aha. Opo. ay
pwede ang surprise witness. At kinakatiga naman sila nitong Secretary General na ang pumili dito, handpick dito, nung grupong inagaw yung leadership kay Cayetano kasi gusto nang agawin yung leadership para nga kontrolado nila ang impeachment. Halatang halata po kayo mga kasama. Konting swabe naman. Oo. Pag na-impeach ba yung ating Vice President sino naman ang tingin nilang pwedeng ipalit ng ganun-ganun lang? Hindi, Masakit yan hindi Napag-usapan material yun. sa ngayon. Ang aking pinag-uusapan kasi nga, pero tama ka, may puntos ka. Yun bang ipapalit nila? Ganon ang kumpiyansa ng taong bayan. Kita niyo yung survey. Happy Hindi nga 2.4 thousand live viewers. Hindi nga. Kaya nga, Opo. ang magbigat dito, lahat ng diskarte. Kita mo, sinasabi ni De Lima, yung, alam mo si De Lima, yan ang tinutukoy ni Jose Marichan. Nung siya ay kumanta ng Beautiful Girl. Ayun ba? Kaya maraming nababaliw dyan si Jonel. Ay, hindi, attorney, kasi ako naman ay biktima Hindi, rin ng karumal-dumal na pagpatay. Hindi, Yan. kaya nga ibig sabihin, Kaya yung teka muna, aking- ano pagpatay? Anong koneksyon naman Hindi, ng yung pagpatay? family ko, isa rin sa, yun nga, hindi naman totoo na ganun-ganun lang napapatay yung mga pulis kung Bakit wala naman namang punta yung ano. pulis? Impeachment pinag-uusapan natin. Hindi, ang Oo, ang oo. point ko lang naman, attorney. Hindi, tika muna. Tapusin ko muna yung Sige, puntos sige, mo. sige, ha? sige. Ito sinasabi ni Dilima. Oo. Ang layo ng Sige. Dilima. Bakit ba pagka lumalabas si Dilima, parang morbid. morbid Nagiging masyado yung ano ko Naalala ko Bigla, sinisingit mo. Anyway, Oo. ha? Sige po. Ito sinasabi na naman ni Dilima, pwede pa daw silang magsampina ng dokumento. Hanggang ngayon. oo. Kaya kinokontest siya ni Attorney Sheila Season. Teka muna, naka-file na Bakit mag-iimbestiga na naman kayo? Diyan po kitang-kita hanggang ngayon mahina ang kaso ng prosecution. Hanggang ngayon, gusto pa nilang ipagpatuloy ang investigasyon. Ang tagal-tagal nyo nang iniimbestigahan yan. Di ba nagre-reklamo na Hindi nga kami? matapos. Bakit Oo. ba ginawa nyo ng mini trial? Yang investigasyon, yung determination ng probable cause sa House. Kinonvert ninyo into a mini trial, ang haba-haba. Tumanggap pa kayo ng testimonya ni Madriaga na lumabas naman palang kamoting kahoy na may ulalo, di ba? Hindi pala Oo. totoo yun. Oo. Ngayon, final nyo na. Ibig sabihin, pag final nyo na, nakadetermine na kayo ng probable cause, Opo. confident na kayo na yung ebidensyang ipadadala nyo sa Senado ay enough, sapat para ma-convict si VP Sara. Ngayon, mag-iimbestiga ulit kayo. Ngayon, gusto nyo pang maglagay ng surprise witness. Another trial na naman? Oo, kaya nga, King Koy. Happy wala na. 2.5K live viewers. Naku, ang dami na. Guys. YouTube! Hi, salamat po. Yun Salamat ang po. aking kinababahala dito. Ben, nandito naman si Ben. Ben Dalo. Si Ben, nandiyan na naman. Nakikita ko na naman ang anino ni Ben. Ben Dalo. Ang problema nga kasi, very malleable yung Secretary General kasi nga, yun ay handpicked. Ay. Yung lahat ng nangyari sa Senado, sinasabi ko sa iyo, ay Opo. for two reasons lamang. Lahat ng kaguluhan, pagsuspindi ng Sergeant at Arms, pagsugod ng NBI, pag-imbestiga kay Marcoleta, panag-imbestiga kay Cheese, ICC ni Bongo, yung tinatakot si Bato, pag-imbestiga sa mga Villar, all of these things, dalawa lamang po ang purpose niya. Number one, para itago yung kapwitan nila na pagnanakaw nilang 1 trilyong piso. Trilyon! Yan ang totoo. Higit. Yan Para ang itago totoo. yun. Number two, para ma-impeach si VP Sara Duterte. Ayan. Lahat ng mga asong ulol ng administrasyon, si Mel Santa Maria, yung mga so-called legal experts, mga legends in their own minds lang naman, ang dami na nagsasabi, baka naman pwedeng hindi 16 kay ganito. Nandoon na nga sa So, konstitusyon. parang lumalabas, sir, sila lang ang bahala sa lahat, parang gano'n Kaya na lang. nga. Wala na ibang pwedeng kumilos. Yun ngang gumawa ng konstitusyon si dating Justice Ascuna, sinasabi na Opo. 16. Kasi nga, super majority kasi hindi dapat basta-basta
nagtatanggal ng elected na Yun. official, lalo na kung Yun. president o vice president. Hindi basta-basta yan. Ah. Ginawa nilang pwede, pero mahirap. Hindi madali. Otherwise, wala nang gagawin. Yung Wala mga na. magkakalaban sa politika, kundi impeach ang isa't isa. Di ba ga? Hanggang Oo. kailan nila gagawin yan? Kaya Napakatagal na guys, ang tagal na. Yan ang malaking problema dyan. Oh. Okay, in the meantime, ha, na Ayun na nga mga kababayan, bibitinin ko kayo. Kayo kung gusto niyo matapos siya ang ano na yan, programa nitong si Attorney Ferdy Topacio, punta lang ho kayo dyan sa Yes Yes Show Topacio. Ayun na nga, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Halin natin ang Pilipinas. Palpak talaga yung batas niya, no? Nitong si Akiko Pangilinan.